She really got Leandro's features, especially her eyes. I don't think Leandro already knows about her existence, and that we already have a child. But I'll tell him soonest. Piping sabi ng kanyang isip. Nang masiguro na mahimbing na ang tulog ng anak, ay saka lamang siya umalis sa kama nito para tunguhin ang sariling kwarto. Sa ilalim ng rumaragasang tubig ay pilit dumadaloy pa rin sa kanyang balintatawang senaryo ng nasaksihan kanina. Laarni, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kahit sinong lalaking pumatol at matipuhan ay wala kang pinapalampas. At lahat pinapatulan mo. Nagangalit ang ngipin na nasa isip niya habang nakatapat siya sa malakas na buhos ng tubig. Napagpasyahan niya na dumiretso sa banyo pagkarating galing sa walang direksyon na pagmamaneho kanina. Pero tila kahit ang tubig ay hindi kayang palamigin ng pag-aal sa balutan ng kanyang diwa. He saw the woman with another guy. Kasalukuyan siyang komportable na nakadapa sa kama nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Antok na antok pa siya at gusto niya pa sanang manatili sa pagkakahiga. Pero napamulagat siya nang pagbukas niya sa mensaheng dumating ay bumungad sa kanya mga litratong kuha ng binayaran niya na private investigator. Kitang-kita sa mga larawan kung paanong giliw na giliw sila Arnie sa kaharap na lalaki. Ayaw maniwala ng kanyang isip pero taliwas ang ikinikilos ng kanyang katawan. Namalaya na lang niyang sarili na lula ng kotse at madali ang nagmaneho patungo sa address na ibinigay ng investigador. Napahigpit ang hawak niya sa manibela nang makumpirmang nasa larawan. Base sa mga ngiting na tanong niya mula sa mga ito, ay tila nagkakamabutihan na ang dalawa. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pero labag sa kalooban niyang nakikita. Her smile and laugh is supposed to be just for him, and not for the other guys. Gustuhin man niya nalapitan ng mga ito kanina at abalahin ang pagsasaya ng mga ito, pero hindi niya magawang ihakbang ang mga paa. Natuod ang mga ito na parang may sariling isip at nagdesisyon ng mga iyon na hindi dapat distorbohin ng dalawa. Dala ng inis dahil sa pagbabalik tanong sa nasaksihan kanina ay nasuntok niya ang pader ng banyo. Buti na lang at hindi ang salaming katabi nitong napagmuntunan niya. Kitang-kita niya ang galit niyang refleksyon sa salamin. Para hindi na makapag-isip pa ng bagay na baka pagsisihan niya sa huli, ay tinapos niya ng pagligo at nagmamadaling lumabas sa banyo para makapagbihis. Aalis na muna siya para hamigin ang sarili. Not to get technical but according to chemistry, alcohol is the solution. It is a big joke if anyone would take its term the other way. But shit of all shit. Ito lang ang nakikita niyang solusyon sa pag-aalburoto ng diwa niya ngayon. Gusto niyang uminom. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak para kahit papaano, kahit sandali man lang, ay pansamantalang maalis sa kanyang balintataw ang babae. Nang makapagbihis ay diretso siyang tumungo sa garahe at nagbandaling lumulan sa sasakyan para mag-drive patungo sa pinakamalapit na bar. Sa bilis ng kanyang pagpapatakbo ay ilang minuto lang ang lumipas at nakarating na siya. Basta niya lang ipinarada ang kotse katabi sa mga naunang naroon at agad na umibis para pumasok sa loob ng bar. Maraming mga matang napadako sa direksyon niya pagkarating niya sa entrada. Partikular na mula sa mga kababaihang naroon na hayagang nagpapakita ng interes sa kanya. Pero ni isa'y wala siyang nginitian sa mga ito. Sa halip ay dire-diretso siyang tumungo sa bar counter at nag-order ng whiskey. Agad naman siyang binigyan ng bartender, kaya sinaid niya agad ang laman ng baso pagkaabot nito. Saka sumenyas ng dagdag pang shots rito. Nilibot niyang paningin sa paligid. Nagkakasayahan ang lahat at tila may kanya-kanyang mundo. Habang nakapaskilang matinding kagalakang kitang-kita sa mukha ng mga ito. Nagpuyos lalo sa galit ang kanyang kalooban. Ako lang ba talaga ang pinagkaitan ng kaligayahan ngayon? Naitanong niya sa sarili bago sinaid na naman ang panibagong baso ng alak. Hinayaang damhin ang kanyang lalamunan ng pagdaan ng pait at init nito. Ilang paglagok pa ang ginawa niya pero tila tubig lang yun na hindi man lang tumalab sa kanya. Parang pansamantala lang ang pagdaan ng pait nito at pagkatapos ay wala na. Mas nakadagdag iyon sa init ng kanyang ulo. It made him think that life is making fun out of him. Hindi umaayon sa kanyang lahat. Parang pati ito ay pinaglalaroan rin siya sa palad. He's in the middle of tangled thoughts when suddenly a girl with blonde hair stand beside him. Akala niya naghahanap lang ito ng mauupuan kaya umusog siya para makadaan ito. At maukupan itong katabing bar stool pero hindi ito natinag. Sa halip ay dumikit ito lalo sa kanya habang kagat ang pang-ibabang labi. At sadyang ipinagduduldulan ang harap nito sa kanyang balikat. Hindi siya ipinanganak kahapon para hindi niya malaman kung anong inaakto nito ngayon.
Maya-maya ay nararamdaman niya na walang inhibisyon nitong ipinasok ang kamay sa loob ng kanyang damit at dinama ang kanyang dibdib. Pababa sa may bandang tiyan. Namumungay ang mga mata nito habang tinitingnan siya ng diretso sa mata. Nang akma na nitong hahawakan ng parteng yon, ay hinawakan niya ng mahigpit ang balikat nito. Saka yumuko para bumulong sa may bandang tenga nito. Subukan mong gawin ito ulit. At sisiguraduhin ko na hindi mo na ulit magagamit yung makatimong kamay. Pabalya niya itong binitawan sa mahigpit na pagkakahawak. Naramdaman pa niyang panginginig ng mga kamay nito. Bago tila wala sa sariling kumaripas ng lakad palabas para lisanin ang lugar. Ibinalik niya ulit ng damit sa pagkakaayos, bago ibinaling pabalik ang atensyon sa baso ng alak na hawak at muling tumungga. Ilang minuto na siyang ganoon habang pinapanood ang mga taong nagsasayawan, bago niya naisipang umuwi na. Matapos niyang mabayaran ang lahat ng nainom, ay diretso na niyang tinungong pinto palabas, saka lumulan na sa sasakyan. Huminga siya ng malalim bago binuhay ang makina ng kotse. Ilang sandali pa'y binabaybay na niya ang kahabaan ng kalye papunta sa kanyang kondo. Walang imik at puno pa rin ang sama ng loob ang dibdib niya, habang tinatahak ang sariling kwarto. Ang plano niya sana'y magbabad muli sa ilalim ng tubig at baka sa pagkakataong ito ay lumamig na ang init ng kanyang ulo. Pero nagulat siya nang sa pagbubukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanyang babaeng nakatayo sa may bandang bintana habang may hawak-hawak itong kupita. Napalingon ito sa gawin niya at sumilay ang ngiti nito sa labi. Nagtataka man kung bakit ito naroon ay minabuti niyang magpakahinahon. Sa kabila ng katotohanang mainit ang kanyang ulo ay hindi niya magagawang kumprontahin ang babae at pagbunto na ng galit. The girl didn't leave him knowing the fact that he canceled and rejected their announced marriage 3 years ago. Hindi siya nito sinumbatan kailanman. Hindi tulad ng isang babae na kilala niya na ngayon, ay walang pasintabing bumalik na parang walang anumang ginawang pang-iiwan at walang iniwanan. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang hinuhubad ang sapatos na suot. At paano ka nakapasok? Dagdag niya bago tiningala ito na nagmamasid sa kanyang ginagawa. Nagsali ng babae ng panibagong wine pagkaubos ng iniinom nito, bago bumuka ang bibig nito para sumagot. Hindi mo na ilakang pintuan. Marahil nagmamadali ka sa pag-alis. Wala naman akong ibang maisipang puntahan sa mga ganitong sitwasyon kundi ikaw lang. Kaya naisip ko na hintayin ka na lang dito. Walang gatol nitong tugon. Hindi siya kaagad kumibo. Tinitigan niya si Cyril na parang sinusukat sa mukha ng babae ang katapatan sa sinabi nito. Nang makitang kalmado lang ito at walang takot nitong sinalubong ang kanyang titig, ay marahan siyang tumango sa sinabi ng babae. Siguro nga nalimutan niyang ilakang pintuan sa kakamadali niyang pumunta sa bar at maibsan ng bigat sa dibdib. Tinungo niya ang cabinet na pinaglalagyan niya ng mga kopita at kumuha siya ng isa roon bago lumapit sa mesang katabi ng bintana kung saan nakapwesto ang babae. Nagsalin siya sa sariling baso bago ito hinarap ulit. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo ngayon at handa akong makinig. Ilang sandali din na nakatitig lang si Cyril sa kanya bago ito nagsalita na muli. Kasi, ayokong maagawan ulit ng minamahal. Hindi siya kumibo. Nanatili siyang tahimik at hinintay ang iba pang sasabihin ng babae. Sinimulan nitong ikwento tungkol sa lalaking minamahal nito. Hanggang kailan mo gagawin yan? Sa tingin ko kasi at base na rin sa sinabi mo, parang walang kung anumang nararamdaman ng lalaking yan sa'yo. Sagot niya rito. Nakita niyang humigpit ang hawak nito sa kupita, pero ginawaran siya nito ng ngiti. Mahal niya ako. Alam kong mahal niya ako. Giit nito. Marahan siyang tumango ng sunod-sunod. Sa inaasta kasi ng babae ay hindi malabong magwala ito kung sasalubungin niya sarili nitong opinyon. Cyril is a blunt type of girl. Sinasabi nito kung ano man ang gusto nitong sabihin. At hindi ito nangingimi kahit sino pang kaharap nito. Kaya ayaw niyang salungatin ito. Lalo na ngayon na namumroblema pa ang babae. Minabuti niya na lang na manahimik at paunti-unting ininom ang hawak na alak. Pinanood niya ang sunod-sunod na ginawang pagsaid ni Cyril sa wine. At hinayaan na lang ang babae sa ginagawa. He had enough of this stressful day. At ayaw niyang madagdagan pa yun ng kahit ano pa mang iisipin. Ilang minuto na silang ganoon. Hinahayaang mamagitan ng katahimikan sa pagitan nila. At tanging ang pagsalin lang ng alak sa baso ang siyang maririnig nang biglang magsalita si Cyril. Leandro, siya pa rin ba? Namumungay na sa kalasing ang tanong nito sa kanya. Saglit siyang natigilan. Hindi iyon ang inaasahan niyang lumabas mula sa bibig nito.
Wala man itong binanggit na pangalan, pero otomatikong nakilala ng puso niyang babaeng tinutukoy nito. Na tila nakaukit ng pangalan nito roon ng permanente. Muli ay kinurot na naman ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim dahil para siyang biglang pinagkaitan ng hangin. Nang makabawi sa pagkabigla ay nagsalubong ang kanyang dalawang kilay saka sinabayan ng tayo. Lasing ka na. Mabuti pa'y umuwi ka na para makapagpahinga. Papara ako ng taxi para sa'yo. Bukas ko na ipapahatid ang kotse mo. Sunod-sunod niyang ani rito. Ngunit napatda siya sa sunod na ginawa ni Cyril. Tumayo ito at bigla siyang siniil ng halik. Sa pagkagulat ay naitulak niya ito ng malakas. Napasandal pa ang babae sa gilid ng upuan na bahagyaring napaatras dahil sa lakas ng kanyang pagkakatulak. Madalian niyang pinahid ang bibig, saka tinapunan ng babae ng galit na ekspresyon. Naglakad siya patungo sa wardrobe at kumuha ng ibang damit, saka naglalakad patungo sa pintuan. Pero bago niya ito binuksan ay nilingon niyang muli ang gawin ni Cyril. Dito ka na matulog, doon na lang ako sa hotel. Malalim siyang napabuntong hininga. Kailanman, hindi ka magiging siya. Pinal niyang sabi rito, pero bago pa siya tuluyang makalabas sa sariling kwarto, ay nakita niya pang dumaang sakit sa mga mata nito at ang pamumulan ng mga iyon na hudyat na anumang segundo ay bubuhos ng mga luha mula roon. Pero wala siyang panahon para aluin ito dahil sa ginawa nitong kapangahasan. Sa halip ay walang lingon-likod niyang ipinilid ang pinto pasara. Pumunta siya sa garahe at nang makapasok na sa kotse, ay kinuha niya ang cellphone sa bulsa saka tinawagan ng numerong unang nakarehistro sa call history. Nagawa mo na bang pinapagawa ko? Bungad niya na tanong pagkasagot nito sa kanyang tawag. Rinig niya mula sa kabilang linya ang tawa nito na may halong panunokso. Alam niya na hindi saktong emosyong biglang nararamdaman niya dahil sa inaasta ng kausap. Punong-puno ng galit at mabigat ang loob niya ngayon. Pero heto at para bang namumula siya dahil sa panunokso nito. Tumikhim ito nang wala itong marinig na kasunod na salita mula sa kanya. Of course, nagawa ko na, my dear cousin. Hindi man niya ito kaharap, ay ramdam niyang sobrang lapad ng pagkakangiti ni Fierce. Send me the address, I'll check the place. Kalmado niyang sagot dito, pero rinig niyang hindi ito kumbinsido nang muli itong tumawa. You misspelled it, cuz. It's someone, not the place. Sisigawan niya sana ito pero naunahan siya nitong babaan ng tawag. Ilang segundo lang tumunog muli ang cellphone niya at nakitang si Pierce ang nag-text. Ipinasa nito ang address na hinihingi niya. Out of nowhere, he felt a relief and he didn't know why. Binuhay na niya ang makina ng sasakyan para baybayin ang address na kanyang pupuntahan. Laarnis POV. I went off the bed and grabbed my phone. I'm about to open my Insta when I saw that I got messages in my messenger, so I quickly looked at it to know who it was. But what caught my attention more was the message request on my chat head. Ilan lang ang may alam na may account ako sa FB. At isa pa hindi ko gamit ang totoo kong pangalan. Kaya kung sino man ito, marahil ay importante talagang sadya nito sa akin. Kaya binuksan ko iyon. Pero kamuntik-muntikan ko nang mailaglag ang cellphone sa pagkagulat dahil sa nakita ko. Leandro Montevista, where are you now? Nagdalawang isip ako. Is this really him? Impossible. As far as I know, he doesn't have an FB account. As a businessman himself, ayaw na ayaw nito na gumawa ng mga social media accounts because it's a waste of time for him. Kahit nga accounts na makikita sa Insta na pangalan niyang nakarehistro ay ibang tao ang gumagamit. Is somebody just playing a fool out of me? Lito pa ang isip ko sa nabasa nang may panibago na namang mensahe na dumating. Are you really going to ignore me after I made you last night, woman? I gasped. Muntikan ko nang maibagsak ang cellphone. It's really him. Pilit kong hinambig ang sarili at pinag-isipan ng ilang minuto kung sasagutin ba ito. But my hand acted ahead than my brain. I clicked the accept request. Puno man ng kabang dibdib ay naglakas loob ako na mag-reply rito. Nasa bahay ako ngayon. Anong kailangan mo? Pigilang hiningang naitip ako bilang sagot sa mensahe niya. Sandaling na naigang katahimikan bago ko narinig muli ang akmang pagsalita nito. Bahay? You mean at your condo? Yeah, why? Ewan pero parang gusto kong biglang maihi o ewan. I'm talking with him. Hindi man harap-harapan pero ang epekto niya sa akin ay wala man lang bawas. Are you alone? Where's your baby? Mapakla nitong tanong. I'm alone. My baby's in the next room. Good.
Now listen to what I'm going to say. Naguluhan ako sa sinasabi niya, but I found myself getting ready to obey on what he's going to say. Put your headset on. I grabbed the headset beside me, then connected it to my phone. Suddenly he called me. Muli ay nagdalawang isip na naman ako kung sasagutin ko ba o hindi. Dahil mas dumoble pa yata ang pagtahip ng dibdib ko kaysa kanina. But then he sent me a message again. I'm waiting, woman. Click the answer button. In impulse, sinagot ko ang tawag niya. There, I felt my heart skip a bit. It feels like hindi ko siya nakita ng matagal, kahit na nakasama ko pa siya kagabi. My heart rejoices. It missed him. Walang emosyon kong hinarap ang camera. What now? Sinubukan kong wag pumiyok. Kung maaari lang ay ayokong malaman itong nararamdaman kong pagkabalisa. From now on, don't ask questions. Just do my instructions if you don't want your baby know what you're up to. May pinal sa bawat salitang sagot nito. I don't know what he means, but I felt excitement all of a sudden. Hindi ko alam kung bakit. Tulad ng hindi ko alam kung bakit parang gusto kong magtatakbo palapit sa kanya ngayon. Lower down the camera. Let me see what you're wearing. I found myself lowering the camera. Then, I obliqued that fast. Good. Much lower than that. Let me see what you're wearing down there and beneath. I gasped but bite my lips after. Baka marinig ako ng anak ko at ayoko ring malaman ng nasa kabilang linya ang epekto ng ginagawa nito sa akin. I lowered more the camera at binuksan ito ng marahan to let him see the undies I'm wearing. I heard his deep breaths. Mas lalong uminit ang pakiramdam ko dahil sa malalim na paghinga nito. I mentally smiled knowing that I still have this effect on him. Ayaw man itong aminin but I'm still the temptation he can never resist. Now, put down your phone. Remove all your clothes. All of it. Show me your nakedness. Because I'm already turned on. Madalian kong tinanggal lahat ng saplot ko. Siya lang ang nakakagawa nito sa akin. I admit that I got hurt when he took me harshly last night. Without knowing the last time I had it was 3 years ago. Wala akong ibang nakasama simula ng araw na yon. Since I promised myself that he'll be the first and will be the last. Tiniis kong marahas niyang pag-angkin sa akin kagabi. It felt like it's the first time again. Are you done? Show me. Ipinakita ko sa kanya ang kahugdan ko. I heard loud and deep breaths from him. It's such music in my ears. Without his command, ginawa kong bagay na gusto niyang makita. Kagat kong pang-ibabang labi habang naririnig ko sa kanyang malalim niyang paghinga. He's catching his breath and I think he's doing something too. I'm so sure of it. Can you feel the heat that you started just to tease me? Panunodyo ko sa kanya. He didn't answer, but I heard him groan. That's enough for me to feel more turned on. I moaned as I felt how it tickles and how it feels good doing it. Patuloy ako sa ginagawa. Inilapit ko ang mic ng headset malapit sa bibig ko para marinig niya kung anong lumalabas dito. I heard him groan more. It's so satisfying to hear. My mouth half opened. I don't know what he's doing, but suddenly it went silent. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa, pleasuring myself without a sound. Afraid that my daughter might hear me doing something like this. I'm currently catching my breath and holding the sheets in peace, biting my lips while suppressing my moan when my gaze went to the balcony. I got started and quickly stopped straddling as I saw Leandro looking at me with his lustful eyes. Kulang na lang ikusutin ko ang mga mata ko at kurutin ang sarili para lang masiguradong narito nga si Leandro ngayon. Lumakas lalo ang tahip ng aking dibdib habang nilalakbay ng aking mga matang kabuuan ng mukha nito. Ayaw ko pa sanang maniwala dahil baka pinaglalaruan lang ako ng sariling imahinasyon nang parang bigla ay nagising ako sa malalim na pagkakatulog. Totoo siya. Talagang nandito siya. Base na rin sa nakikita kong reaksyon ng katawan nito ngayon. My gaze went down to his down part at hindi ko mapigilan ng mapasinghap. What are you doing here? Paano ka nakapasok? Pero nasagot ko ang sariling katanungan when I realized something. Don't tell me that you're the one who occupied the next unit. He smirked then grinned. He went closer to the bed, then silently yet quickly removed his shorts together with his brief. Napalunok ako at napasunod na lamang ng tingin sa kanya. Mukhang nakainom ito dahil sa amoy na amoy kong alak sa kanyang hininga. He leaned closer then traced my lips, demanding me to open up. I moaned as his hands roamed my body. I love it as much as I hated it.
He moved his lips upward again, placing kisses, slightly biting, leaving kiss marks from my neck, down to the alley of my front. Bahagyang nakaawang ang bibig ko. He diverted his gaze to me, then smirked. Right then, umalis siya sa kama at naglakad papunta sa walk-in closet. I don't know what he's up to, pero kinabahan ako nang napatapat siya sa bagay na ayaw kong makita niya. I silently uttered the curse in my mind when his hand caressed the hidden box near the drawer, where my undergarments are kept. Unaware, a sigh of relief escaped from my mouth when his attention went to the other things.